Hello, good morning po sa inyong lahat sa Pilipinas, sa Maynila. So chapter 1 tayo ngayon ng Aklat ni Juan. So pakikuha na po ang inyong mga Biblia sa unang Aklat ni Juan and let's pray po muna, okay? So let's pray. Hallelujah, dakilang Ama sa langit. Muli ito'y pinasasalamat namin sa iyong salitang ito na magdudulot na naman sa amin ang kaunawaan patungkol sa iyo bilang aming Ama at aming Diyos at aming tagapagligtas ng Panginoong Jesus. Kaya salamat sa Banal na Espiritu na magpapaunawa sa amin ng mga salitang ito sa oras na ito. Pinupuri ka namin, Ama, pinasasalamatan sa ngalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. So, John chapter 1, ano po? So, sabi po dito, basahin ko sa inyo ang panimula para magkaroon tayo ng lubos ng idea dito sa chapter 1 ng Juan habang binabasa natin ito chapter by chapter. So dito muna tayo sa una. Sabi dito sa panimula, ipinakilala ng magandang balita ayon kay Juan na si Jesus ang walang hanggang salita ng Diyos. So napakalinaw, ang Panginoong Hesukristo ay ang salita ng Diyos. Sabi diyan, naging tao at nanirahan sa piling namin. Sinulat ang aklat na ito upang ang mga babasa ay sumampalataya na si Jesus ang ipinangakong tagapagligtas. So para sa atin na mga nagbabasa, sinulat daw ito para maintindahan natin na ang Panginoong Jesus ang ipinangakong ating tagapagligtas, ang anak ng Diyos, at sa pamamagitan niya ay magkakaroon sila ng buhay na walang hanggan. Ang unang bahagi ng aklat na ito ay naglalahad ng iba't ibang himala na nagpapatunay na si Jesus nga ang ipinangakong tagapagligtas, ang anak ng Diyos. Kasunod nito ang mga paliwanag tungkol sa mga himala. Sa bahaging ito'y inilalahad kung papaanong ang mga nananalig kay Jesus ay naging mga tagasunod niya. May iba namang ayaw manalig at sa halip ay sinalungat pa siya. Yan po yung mga Parisiyo na nakita natin na hindi siya pinaniwalaan. Ang sabi dito, nakatala sa mga kabanatang 13 hanggang 17, ang huling gabi ni Jesus kasama ang kanyang mga alagad at ang kakaibang pakikisama sa kanila. Nang gabing iyon, pinalakas niya ang kanilang loob upang maging handa sila sa mga darating na pangyayari. Sa mga huling kabanata naman ay iniuulat ang pagdakip, paglilitis at pagpako sa kanya sa krus, ang kanyang muling pagkabuhay at maraming pagpapakita niya ng sa mga alagad matapos siyang muling nabuhay. Ang kwento tungkol sa babaeng nahuling nangangalunya na ay nakapaloob sa panaklong sapagkat ito ay walang sa maraming matatandang manuskripto at mga unang salin, at sa iba namang manuskripto ay sa ibang bahagi ito matatagpuan. Binibigyan diin ng magandang balita ayon kay Juan ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo. Isang kaloob na ngayon ay nagpapasimula na at tatanggap ng mga tumutugon sa panawagang ni Jesus, ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Natatangi na aklat na ito ang matalinhagang paggamit ng karaniwang bagay tulad ng tubig, tinapay, ilaw, pastol at kanyang mga tupa, puno ng ubas at bunga nito upang ilarawan at ituro ang mga katotohanang espiritual. So ginagamit po itong mga simbolo para lubos nating maintindihan ang patungkol sa salitang ito. So, pasimula, chapter 1, verse 1. Ang salita ang buhay. So, napakalinaw po, Nang pasimula ay naroon na ang salita.
Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. So napakalinaw po from the beginning na ando na ang salita, which is ang tinutukoy, ang salita ay Diyos. At ito po sa pasimula ay kasama na ng Diyos ang salita. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya at walang anumang nilikha ng hindi sa pamamagitan niya. Nasa kanya ang buhay at ang buhay ang siyang ilaw ng sangkatauhan. So malinaw po dito, tinutukoy ang Panginoong Hesus na naandoon na siya sa pasimula kasama niya ang Diyos dahil siya nga ang salita ng Diyos. Siyang tinutukoy na ilaw, sa kanya nagbubula ang buhay at siya po ang tinawag na light of the world, ilaw ng sanlibutan. Kaya dito natin naintindihan na napakalinaw na ang Panginoong Hesus na andoon na sa pasimula dahil siya nga ang salita. Dahil makikita po natin sa Genesis 1, nilalang ng Diyos ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng salita. At sa dyan, sabi dito, nagliwanag sa kadiliman ng ilaw at hindi ito naggapi kailanman ng kadiliman. Sinugo ng Diyos ang isang tao na nagngangalang Juan at nakita niya, naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw at upang ang ilaw ay upang ang lahat ay sumampalataya sa pamamagitan niya. Hindi siya ang ilaw, subalit naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw. So napakalinaw po si John. Si Juan na tagapagbautismo, hindi siya ang ilaw, pero siya ang nauna na nagbigay yung tinutukoy dito na nagsisigaw sa ilang at sinasabing tuwirin ang daanan ng Panginoong Hesus. Siya po ang nauna, 'di ba? Kung titingnan natin na nanangaral patungkol sa kaharian ng Diyos. Kaya sabi diyan, ito ang tunay na ilaw, ang sabi ni John. Ito ang tunay na ilaw, dumarating ito sa sanlibutan upang magbigay liwanag sa lahat ng tao. Dumating ang salita sa sanlibutan, ngunit hindi siya kinilala ng sanlibutan. Malinaw po, itinakwil ang Panginoong Hesus, hindi siya pinaniwalaan ng sanlibutan. Sabi diyan, ito, hold on. Sabi niya po dito, dumating ang salita sa sanlibutan, ngunit hindi siya kinilala ng sanlibutang ito na nilikha sa pamamagitan niya. Kung titingnan natin, nilikha ang sanlibutan sa pamamagitan ng Panginoong Hesus, pero hindi siya kinilala ng sanlibutan. Pumunta siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng sariling mga kababayan. Kita natin kung paano ni-reject ang Panginoong Hesus nung nangangaral siya sa sariling bayan dahil ayaw siyang paniwalaan. Dahil ang tinitingnan nila, siya ay anak ni Maria at ni Jose. Ayan ang kanilang tingin sa Panginoong Hesus. Sabi diyan, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Sila ay naging mga anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan o sa kagustuhan o sa kagagawan ng tao, kundi ayon sa kalooban ng Diyos. Iyan po ang tinutukoy na mababasa natin dito sa chapter 3 nitong John, na itinuring dito na tayo ipinanganak na muli. Nang sinasabi nga ipinanganak na muli, naging born again ang tinutukoy na may-misinterpret ng karamihan na ang akala ang born again ay relihiyon, pero mababasa po natin yan dyan sa chapter 3 na kailangan tayong maipanganak muli sa Espiritu. Dahil ang katulad ng sinabi dito, tinawag tayong mga anak ng Diyos, hindi sa pamamagitan, sabi dyan sila'y naging mga anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan o sa kagustuhan o kagagawan ng tao, kundi ayon sa kalooban ng Diyos. Kasi ipinanganak po tayo ng ating mga magulang, pinagbuntis tayo ng 9 na buwan, nandun tayo sa sinapupunan ng ating ina at tayo ipinanganak, di ba? Yan po ang kaparaanan ng way ng kapanganakan dito sa lupa bilang ipinanganak na tao. Pero malinaw po dito na ang kapanganakan natin in spirit,
ano yung tinutukoy dyan sa chapter 3 ng John, ipinanganak tayo hindi sa kagustuhan ng ating magulang o sa kaparaanan ng tao, kundi ipinanganak tayong muli na tinutukoy na born again na tinatawag, ipinanganak tayong muli sa pamamagitan ng Espiritu ayon sa kalooban ng Diyos. Katulad ng tinutukoy po dito, dito sa verse 13 na ito. 14, naging tao ang salita at nanirahan sa piling namin. So napakalinaw po si John ang nagpapatutuo nito na ang salita ay naging tao, which is ang tinutukoy ang Panginoong Jesus na sa simula pa ay naroon na. Sabi diyan, nakita namin ang kaluwalhatiang tunay ng kanyang bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandahang loob at ng katotohanan. Nagpatotoo si Juan tungkol sa kanya na isinisigaw. Siya ang tinutukoy ko ng aking sabihin. Ang dumarating na kasunod ko'y higit kaysa sa akin, sapagkat siya'y naroon na bago pa man ako ipanganak. So napakalinaw. Kung titingnan natin sa history, si John, na kung saan na pinagbuntis ni Elizabeth, 6 months ang ahead niya sa Panginoong Jesus bago nagbuntis si Maria. Sa katauhan, sa literal, 6 months si John di baptist na ipinanganak. Pero dito, na pinaunawa na ni Juan na ang Panginoong Jesus ay naroon na bago pa siya ipanganak dahil sa ang salita na ang salita ay naandoon na sa pasimula. Diba? Yan. Verse 16, mula sa kapuspusan ng kanyang kagandahang loob, tumanggap tayong lahat ng abot-abot na kagandahang loob. Ibinigay ang kautusan sa pamamagitan ni Moses, ngunit dumating ang kagandahang loob at katotohanan sa pamamagitan ni Jesucristo. Kaya dito po natin na nakita na doon sa Old Testament, makikita natin po, puro baga dyan ang kautusan. Kautusan, ganito. Pero pagdating sa New Testament, kagandahang loob ng Diyos na talagang done by grace na napatawad tayo at nakalapit tayo sa Ama sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Pasensya na po kayo kasi masyadong madilim. Galing po ako Montreal and just finishing my preaching. So, medyo may kadiliman. Let me see kung maging ayan. So, pasensya na po kasi dito ko na ito ginawa sa park para dire-diretso po kasi marami akong gagawin pa dahil may biyahe po kami bukas. Anyway, so, diretso tayo. So, ganito sabi po dito, mula sa kapuspusan, verse 16, mula sa kapuspusan ng kanyang kagandahang loob, tumanggap tayong lahat ng abot-abot na kagandahang loob. Ibinigay ang kautusan sa pamamagitan ni Moses, ngunit dumating ang kagandahang loob at katotohanan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Doon natin napatunay na nakakalapit tayo sa Ama sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. Kailan may wala pang taong nakakita sa Diyos, ngunit ang natatanging Diyos na pinakamamahal ng Ama ang nagpakilala sa Ama. Kaya, we know, God is a spirit, pero sa pamamagitan ng Panginoong Jesus sa kanyang mga pinakita dito sa lupa, siya po ang karakter ng Ama. So, at ang sunod dito, ang patutuo ni Juan tungkol sa tagapagbautismo. Ang patutuo ni Juan na tagapagbautismo. Ang mga pinuno ng mga Hudyo sa Jerusalem ay nagsugo ng mga hari at Levita upang itanong kay Juan kung sino nga ba siya. Hindi nagkaila si Juan, sa halip siya ay maliwanag niyang sinabi, hindi ako ang Kristo. Lininaw po ito ni Juan na hindi siya ang Kristo. Sino ka kung gayon? Tanong nila. Ikaw ba si Elias? Hindi ako si Elias, tugon niya. Ikaw ba ang propeta? Sumagot siya, hindi rin. Sino ka kung gayon? Sabihin mo kung sino ka upang may masabi kami sa mga nagsugo sa amin. Ano ang masasabi mo tungkol sa iyong sarili? Tanong nilang muli. Sumagot si Juan. Ayon sa nasusulat sa aklat ni Propeta Isaiah, ang pagsagot po dito ni Juan kung sino siya, ginamit niya itong kasulatan ni Propeta Isaiah. Nasabi dito, ako ang tinig ng isang taong sumisigaw sa ilang, tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon. So yan po, kung titingnan natin, itong mga parisiyong ito po, alam nila ang kautusan, alam nila ang mga kasulatan, ang mga propeta, pero bakit hindi nila pinapaniwalaan ang Panginoong Jesus na ang pinapaunawa dito ni Juan
Siya ang tinutukoy ng propeta Isaiah na siya ang tinig na sumisigaw sa ilang na sinasabi niyang tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon. Verse 24, ang mga nagtatanong ay sugo ng mga Parisiyo. Muli nilang tinanong si Juan, bakit ka nagbabautismo gayong hindi naman pala ikaw ang Kristo o si Elias o ang propeta? Sumagot si Juan, ako'y nagbabautismo sa tubig, ngunit nasa inyong kalagitnaan ang isang hindi ninyo nakikilala. Dumarating siyang kasunod ko, subalit hindi man lamang ako karapat-dapat na magkalag ng tali ng kanyang sandalyas. Ang mga ito'y nangyari sa Bitaina sa silangan ng ilog ng Jordan at na pinagbabautismo nun. Pinapakilala lamang po ni Juan na mas higit ang Panginoong Hesukristo sa kanya. Ano po? Ang kasunod, ang kordero ng Diyos, which is ang lahat ng ito pinapatungkulan sa Panginoong Jesus. Kinabukasan, nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya. Sinabi niya, tingnan ninyo, siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan sa sanlibutan. Tinawag po siyang kordero kasi kung titingnan natin sa Old Testament, ang inaalay ng mga paglilinis ng kasalanan ay mga dugo ng hayop. Kaya dito pinangalanan siyang kordero ng Diyos kasi siya nga po ang iaalay ang kanyang dugo para sa katubusan ng ating mga kasalanan. Sabi po dyan, tingnan ninyo, siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Siya ang tinutukoy ko nang sabihin kong ang dumarating na kasunod ko ay higit sa akin sapagkat siya'y naroon na bago pa man ako ipanganak. Ayan. So napakalinaw. Bago pa ipanganak si Juan ay naroon na dahil ang Panginoon ay ang salita ng Diyos na nagkatawang tao at bumaba sa lupa. Sabi dito, hindi ko rin siya kilala noon, subalit ako ay naparitong nagbabautismo sa tubig upang ipakilala siya sa Israel. Ganito ang patutuo ni Juan, nakita ko ang Espiritu na bumaba na parang isang kalapati na buhat sa langit ay nanatili sa kanya. Yan po yung nakita ni Juan nung binautismo niyo ang Panginoong Jesus. At nagsasabing tinig na ito ang anak kong kinalulugdan. Sabi po dito sa verse 33, hindi ko siya kilala noon, ngunit ang nagsugo sa akin upang magbautismo sa tubig ang siyang nagsabi sa akin, kung kanino mo makitang bumaba at manatili ang Espiritu, siya ang magbabautismo sa pamamagitan ng Espiritu Santo. At yan nga ang Panginoong Hesus ang tinutukoy dahil ito ang Panginoong Hesus na nabasa natin. Ngayon ay nakita ko siya at pinatutuhanan kong siya ang anak ng Diyos. Next, ang unang 4 na alagad ni Jesus, yung first 4 disciples, sabi dito, kinabukasan naroon muli si Juan kasama ang 2 sa kanyang mga alagad. Nang makita niya si Jesus na nagdaraan sa kanyang sinabi, tingnan ninyo, siya ang kordero ng Diyos. Narinig ng 2 alagad ang sinabi niya, kaya't sumunod sila kay Jesus. Lumingon si Jesus at nang makita niyang sumusunod sa kanyang ang mga ito, sila'y tinanong niya, ano ang kailangan ninyo? Sumagot sila, saan po kayo nakatira, Rabi? Ang kahulugan ng salitang ito'y guro. Halikayo, tingnan ninyo, sabi ni Jesus. Sumama sila kay Jesus at nakita nila ang kanyang tinitirahan at tumuloy sila roon ng araw na iyon noong mag-aalas 4 na ng hapon. Ang isa sa 2 alagad na nakarinig ay si Juan at sumunod kay Jesus ay si Andres na kapatid ni Simon Pedro. Unang hinanap ni Andres ang kanyang kapatid na si Simon. Sinabi niya, narito, nakita na namin ang Misaya. Ang kahulugan ng salitang ito'y Kristo. Okay? Malinaw po. At isinama ni Andres si Simon kay Jesus. Tiningnan ni Jesus si Simon at sinabi sa kanya, ikaw ay si Simon na anak ni Juan. Ikaw tatawaging Sifas
na ang kahulugan ay Pedro. Saglit lamang po at medyo ang ilaw, ang light, dagdagan natin ang liwanag po dito sa aking harapan kasi ito nga medyo, lalong nawala. Anyway, so bilisan ko na lamang ito at makaunti na lamang po. Ay, grabe talaga po. So, kahit sa anong kaparaanan, maipangaral natin ang salita ng Diyos. So anyway, so ngayon, okay, so dito na po tayo sa ang pagkatawag kina Felipe at Nathaniel. Sabi po dito, kinabukasan, minabuti ni Jesus na pumunta sa Galilea. Nakita niya roon si Felipe at sinabi ni Jesus sa kanya, sumunod ka sa akin. Si Felipe ay taga Betsaida tulad ni na Andres at Pedro. Nakita ni Felipe si Nathaniel at sinabi niya rito, natagpuan na namin ang tinutukoy ni Moises na sa kanyang isinulat sa aklat ng kautusan at gayon din ng mga propeta. Siya ay si Jesus na taga Nazaret na anak ni Jose. May mabuti bang maaring magmula sa Nazaret? Tanong ni Nathaniel. Sumagot si Felipe, halika tingnan mo. Nang malapit na si Nathaniel ay sinabi ni Jesus, masdan ninyo ang isang tunay na Israelita. Wala siyang anumang pagkukunyari. Tinanong siya ni Nathaniel, paano ninyo ako nakilala? Sumagot si Jesus, bago ka patawagin ni Felipe, nakita na kita nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos. Sumagot si Nathaniel, Rabi, kayo nga po ang anak ng Diyos. Kayo ang hari ng Israel. Hold on. Ayan, nakikita niyo po ako. Okay. Sabi po dito, sinabi ni Jesus, sumasampalataya ka ba dahil sa sinasabi ko sa iyo na nakita kita sa ilalim ng puno ng higos? Higit pa riyan ang masasaksihan mo. At sinabi niya sa kanya, pakatandaan mo, makikita ninyong bukas ang langit at mga anghel ng Diyos na manikmanaog sa kinaroroonan ng anak ng tao. Yan po yung natin dito kila Felipe at Nathaniel, yung sinabi ng Panginoong Hesus na makikita ninyo ang mga anghel na akyat panaog. Sabi niyan, manhik manaog sa kinaroroonan ng anak ng Diyos. So anyway po, so purihin ang Diyos sa kanyang mga salita. Medyo po kasi nandito ako sa park dahil I just came from Montreal, mahabang biyahe at diretso na ako dito sa park para gawin ang mensahe dahil sa Maynila Saturday ang gawain. Kaya anyway, so pinaunawa, basahin nyo pong muli, idalangin nyo sa Holy Spirit, basahin niyo dahil napakalinaw sa pasimula pa na ando na ang Panginoong Hesus. Mula nang lalangin ang langit at lupa, na ando na ang salita dahil siya po ang salita ng Diyos na naging ilaw ng sanlibutan at sa pamamagitan ng Panginoong Hesus sa kaligtasang inialay ang kanyang buhay para sa ating kaligtasan. Tinawag tayo mga anak ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng likas na kaparaanan ng tao, kundi ito ay sa kalooban at kalooban ng Diyos. So napakaganda po. So kaya ito'y pagpapaunawa sa atin na talagang ang Panginoong Hesus ang salita ng Diyos na nagkatawang tao, na nakasama ng mga apostol, at ito po malinaw nating naintindihan na talagang ang Ama mula pa sa simula na ando na ang Panginoong Hesus kasama ng Ama sa paglalang ng lahat ng bagay dahil ginawa ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng salita at ang salita ay Diyos. Amen? So, purihin po ang Diyos. Yan ako magtatapos. Nirush ko po ito kasi madilim na po dito sa park. Anyway, God bless everyone. Basahin nyo muli ang aklat na ito at ang Holy Spirit ang nagpapaunawa sa atin. Hilingin po ninyo na buksan ang inyong kaunawaan dahil malinaw ang Diyos lamang ang nagbubukas ng ating kaunawaan ayon sa kanyang habag sa nakikita niya sa atin. Malinaw ang sabi ng Diyos, the more we seek God, the more we find Him. Okay? So, God bless everybody. Hallelujah, Lord. Thank you so much for your message sa John 1. Tulungan niyo po kaming lahat, Ama, na mga nakarinig nito, na mabuksan lubusan ng aming kaunawaan. Salamat po na inari mo kaming mga anak sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Kami nakalapit sa iyo, Ama. Kaya pinapasalamatan namin ang mensahe mong ito sa amin sa ngalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. So, God bless everybody. Bye. Hanggang sa sunod ulit.
chapter 2 bukas. Basahin nyo continuously hanggang sa sunod po nating pagkikita-kita. Amen. Bye!